Hi guys, it's me again, Cathy! Kamusta po kayong lahat? So, for today's topic guys is about the legal capacity requirements. So, isi-share ko po sa inyo yung mga provide po namin na requirements para makakuha kami ng legal capacity ni fiancé. So, bago muna ang lahat, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang videos guys, kasi interested po yung mga videos ko, i-share ko sa inyo, di ba, yung mula marriage license hanggang makarating tayo ng Korea and sa visa application, i-share po natin yan. So, kung may mga katanungan po kayo, iwan lang po kayo ng comment and then sasagutin po natin yang lahat, no? So, for today's topic guys ay about sa requirements ng legal capacity or LCCM. So, ano pong ibig sabihin ng legal capacity? Ito po yung patunay na yung Korean fiancé nyo ay legal at walang sabit at talagang, or kung hindi siya nakasal or na-divorce siya, na legal siya na pwede kanyang pakasalan dito sa Pinas, no? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya kailangan niyang kumuha ng legal capacity sa Korean Embassy dito sa Pinas, no? Diyan po sa Taguig. So, ito po yung mga requirements. Ibibigay ko po sa inyo yung mga requirements na provide po namin. So, unahin natin na sa'yo na Pinay. Yan. Ito yung kailangan mong i-provide. PSA birth certificate, original, and valid ID or passport, mas maganda, i-photocopy nyo lang, and original, i-check din po nila yan. And PSA Senomar, tulad ng sinabi ko po dun sa una kong video sa marriage license, mas maganda kung tatlong Senomar na yung ipoprovide nyo kasi hinihingi po yan sa legal capacity, kailangan din siya. And then, yung form po na makukuha din sa website nila for legal capacity form, pipil-upan nyo lang yung kahit handwritten lang, pwede na, kasi yun lang din naman yung ginawa namin, hinandwritten lang namin yun, yung sa form na yun para sa legal capacity. And then, yun lang, yung sa Filipina na requirements, yun lang naman siya. And then, proceed tayo dito sa kay Korean fiancé mo. Kay Korean fiancé mo, original passport and photocopy na bio page ng passport niya. Photocopy niya lang. And then, original, ipapakita rin yan doon. And then, Korean marriage history. Kailangan bago siya, valid 3 months, no? Yung Korean marriage history, nakukuha po yun sa munisipyo nila dun sa Korea. So, ipanotary niya po yun para maging English. Pero yung sa amin kasi, yung hiningi dito sa Korean Embassy is yung original. Yung as in naka-Korean talaga, yun yung hiningi sa amin. Ibinalik sa amin yung English. And then, Senomar ni fiancé mo, kailangan din yun. And then, yun lang naman yung hiningi sa amin. Hindi naman siya gaano karami. Kaya, sobrang smooth lang din. Pumunta kami ng 9 AM doon and then 3 PM na bumalik kami and na-release na sa amin yung legal capacity ni fiancé ko, ni husband ko. So, hindi nyo na rin po kailangan guys mag-appointment. Punta na lang kayo doon, basta kumpleto na yung requirements nyo, madali na lang. And then, magbabayad lang kayo doon ng 100 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, 100 pesos yon doon sa legal capacity. And then, that's it. Sobrang dali lang. Kaya, huwag yun ang patagalin guys. Punta na kayo doon sa legal, sa Korean Embassy. So, yun lang yung na-share ko. Yun lang naman yung provide namin. So, sana na naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko. Please subscribe ng aking channel guys kasi marami akong i-share. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!